Magandang araw sa inyong lahat. Ang Tukampiyon ay maghahandog ng dulang panradyo na pinamagataan na Kapag Tumibok ang Puso. Direksyon ni Febe Cavilla at isinulat ni Nova Rosales. Isang butihing bata si Cara. Maganda, mahinhin, at hindi sadyang may mga binata na humahanga sa kanya. Kagandahan niya ay hindi mo maipagkakaila na bakas sa kanyang mukha ang kabutihang nasa kanyang puso. Ma, aalis na po ako ha. Tapos na po akong kumain. Oo, sige anak. Pagpalain ka ng Diyos. Ayusin mo yung pag-aaral mo para matulungan mo kami balang araw. Oo ma, sisikapin ko po na makapagtapos ako sa pag-aaral. O sige, mano po, aalis na po ako. Sige anak, pagpalain ka ng Diyos. Bye ma. Bye anak! Naku, nandito si Kevin. Kailangan kong bilisan ang paglalakad ko. Baka makita niya ako. Okay. Mahinahon ka lang, okay? Ay, ang sakit ng puwet ko. Parang napandul yata ako. Miss, tulungan na kita. Okay ka lang ba? Oo, sige, salamat. Miss, eto mga libro mo. Sige, salamat. Habang tumatakbo ng mabilis si Cara ay sumigaw si Kevin. Miss! Hoy, ikaw, tara na. Bawal kiligin. Hi! Ano ba yung babaeng na yon? Iniwan yung ID niya. Pero, ang ganda talaga niya. Sasauli ko na to sa kanya. Miss! Hala, anong ginagawa niya dito? Mawalang galang, ano pala ang kailangan nyo? Anong ano? Sino? Sinong kailangan mo? Ako ba? Pasensya ka na ha. May lahing sira ulo talaga yung dalawa. Hindi ha, baka... Alis muna kayo, alis! Bye! Regards mo kami sa gwapong Kevin. Diyan naman kayo magaling eh. Hi. Siya nga pala, ano palang kailangan mo? Oh, eto. Nga pala ang ID mo. Nahulog mo kanina. Hindi ko nabigay dahil nagmamadali ka eh. Buti na nga at natagpuan kita dito sa kantin. Salamat! Maraming salamat. Akala ko nawala ko sa sakyan kanina eh. Kinabahan talaga ako. Salamat ha! Hahaha. Walang anuman. Sa susunod, dahan-dahan lang. Huwag kang magmamadali kung walang magandang rason. Pwede ba tayo maging kaibigan? Kevin Davis. Ikaw. Cara Reyes. Ang ganda talaga niya. Wow, parang nasa langit na yata ako. Ay, ang gwapo talaga niya. Cara, bawal kiligin, okay? Magkaibigan na tayo ngayon ha. Pwede ba kitang imbitahin mag-recess? Ha? Okay. Sige. Ano bang gusto mong i-order? Pare, si Cara ba yun? Pare oh, para maunahan kayatan yan. Magkasama sina Cara at yung poging heartthrob ng campus, si Kevin. Sus pare, Hindi ako maunahan ng peking yan. Ako pa rin ang nagwawagi, di ba? oo nga, kain na nga tayo. Eto, susundan na kita, Cara. Ang sakit, ang hapde, parang nabalian na yata ako. Cara, okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Ano ba yung lalaki yun? Hindi naman ako tinutulungan. Nako, ang sakit, makauwi na nga. Ay, nahawakan ko ang kamay ng isang anghel. Ay. Cara. Si Gardo pala. Halika. Pasensya ka na sa nangyari ha. Di tuloy kita naabutan. Ano yung tinatago mo sa likod? Pakita nga. Kasi, Cara, bulaklak para sa iyo. Okay lang yun, no? Nag-abala ka pa. Huwag mo na rin masyadong isipin. Ay, ang sakit talaga ng pako.
Talaga? Dahil na kita sa infirmary. Wag na, kaya ko na ito. May makain lang. Kanina pa akong gutom eh. Ako rin, punta nga tayo sa kantin. Parang palagi na silang nagsasama. Hindi ito maaari. Baka maunahan ako ng mabuting lalaking yan sa panliligaw ko kay Kara. Hoy, ikaw, si Raulo ka, harapin mo ko. Habang si Kevin ay sigaw ng sigaw, ay nag-uusap si Gardo at Kara tungkol doon. Sino bang kinakausap niya? Ako ba? Ako ba? Oo, ikaw, gago ka, si Raulo, mga agaw. Ano bang ginawa ko sa'yo? Pare, bakit ba? Anong ginawa ko? Habang nag-aaway sila, ay naging usapin na sila ng buong campus. Ginawa mo? Ha? Ha? Mga agaw ka? Ahas ka? Bakit mo inagaw sa akin si Kara? Di mo ba tingnan mukha mo sa salamin? Tigilan mo yung pangakit mo. Wala kang mapapala. Ako ang bagay para kay Kara. At ikaw, isa ka lang sa mga weirdong tao dito. Habang nag-aaway ang dalawa, ay halos buntong hiningang tumakbo si Kara patungo sa kanila. Inaagaw? Ako? Hoy Kevin, kahit kailan ay hindi mo ako naging pag-aari. At kahit kailan ay hindi mo ako niligawan. At walang naging tayo. Kara? Oo, Kevin, walang naging tayo. At dahil sa ginawa mo sa akin ngayon, hindi na kita lalapitan. Walang hiya ka? Ang kapal ng mukha mo? Walang kahiyaan kaya ang ihampas sa'yo bago ka mahimasmasan. Kara, sabihin mo hindi yung totoo. Alam mo na mahal na mahal kita at ayokong mapunta ka sa iba dahil sinisigaw ka ng puso ko. Aaminin ko, Kevin. Oo, nagkagusto ako sa iyo. Pero noon yun, si Gardo na ngayon. Oo, si Gardo. Narinig mo? Si Gardo. Siya ang tinitibok ng puso ko. At kahit kailan, hindi ito madidiktahan ng pusong makasarili. Hindi ako makapaniwala na nahulog na pala sa akin si Kara. Salamat po Diyos ko at binigay mo sa akin si Kara. Nang mangyari ang usapan, ay buntong hiningang inawat ng mga buting kaibigan ni Kevin. Tama si Kara, Kevin. Wala kang karapatan na sabihan si Gardo niyan. Hindi mo pag-aari si Kara at isa pa, walang naging kayo. Oo, Kevin. Isipin mo nga, sana inunahan mo na si Gardo noong mga panahong ikaw pa ang mahal ni Kara. Pare, alam mo naman na bawal sa paaralan natin ang panggugulo at pag-aasta ng ganyan. Lalo na't nasa iswitan at paaralan tayo. Andiyan na si Ginoong Saga. Ano ba ang nangyari dito? Ikaw, Mr. Davis, sa prefects na lang tayo mag-uusap. Kara! Hindi dapat niya ako maabutan. Nahihiya na ako sa kanya. Bibilisan ko ang aking pagtakbo. Nabutan din kita. Oo, Gardo. Mahal kita. Mahal kita. Pag-ibig na kabaliwan lamang. Mahalin kita, Kara. Talaga, Gardo? Talaga? Kung gayon ay tayo na. Matagal na. Noon pa. Ako rin. Oo, Gardo. Ikaw lang. Ikaw lang, Gardo. Oo, Kara. Ikaw lang ang aking mamahalin. Wala nang iba sa lihim kong pagtingin. Ang pag-ibig ay magpawalang hanggan. Ito ay nasa puso at naghihintay na maibulgar. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.